Floyd's POV. Magulong linggo, hindi pa rin nakakapag-schedule si Richard ng appointment sa tiyuhin niyang doktor. Dahil nasa USA ito para sa isang convention at sa susunod na linggo pa makakabalik, ayon sa sekretarya nito. Sabado na at nakatakda kami magpulong tungkol sa audit. May mga bagong balita si Suarez sa amin. Halos lahat ay nakarating na sa bahay ko. Kabilang si Francesca. Kahit na ganun ang nangyari sa amin, hindi naging dahilan para hindi siya magpunta. Since day 1, sa bahay ko na ginagawang mga private meetings na iyon. Ang wala pa lang ay sina Suarez at Arabella na medyo nahuli ng dating. Bukod sa akin at kay Francesca, naroon din sina Hugo, Josh, ang IT whiz na si Mark at 2 pang tao mula sa team ni Juarez. Hi, salamat at nakapunta ka. Alam kong sinusubaybayan mo ng mga ulat ng audit pero ngayon patapos na to. Naisip naming mahalagang nandito ka. Sabi ko habang lumapit kay Francesca. Nakaupo siya sa sofa. Maganda sa suot niyang maluwag na bulaklaking bestida. Weekend ang atake. Pero bakas ang pagiging hindi niya komportable sa kanyang magandang mukha. Siyempre naman Floyd, gusto ko na ring tuluyan ng mabunyag ang lahat at matapos ng pandaraya ng mga magnanakaw na yon. Sagot niya na may pilit ng ngiti. Francesca, ayos ka lang ba? Namumutla ka. Tanong ko, nag-aalala? Hindi ito dahil lang sa presensya niya dito. Mukhang may nararamdaman talaga siya. Medyo masakit ang tiyan ko. Siguro may nakain ako na hindi nagustuhan ng sikmura ko. Tugon niya na may bahagyang irap na ikinabahala ko. Nothing to be concerned about. Magpapagawa ko ng tsaa para sa'yo, sabi ko. Tinawag ko si Simon na kagad pumunta sa kusina at bumalik na may dalang tray na umuusok na inumin. Miss, mabisa po ito si Chan. Sabi ni Simon habang nagsasalin. Masyado kayong mahilig sa instant at mabilis ng pagkain. Kaya madalas nagkakaproblemang sikmura. Oo nga tama ka dyan, nakangiting sagot ni Francesca. Maraming salamat. Wala pong anuman miss, tugon ni Simon bago tumuloy para buksan ang pinto. Sabay naming narinig ang doorbell. Pumasok sina Arabella at Juarez na magkahawak kamay na kagad ng umagaw ng atensyon ng lahat. Malalapad ang kanilang ngiti kaya't natahimik ang buong silid. Hindi namin to inasang lahat. Ano ba, ganito ba ako kagwapo? Biro ni Juarez. Mr. Juarez, lalo kang kapansin-pansin kapag kasama mo si Arabella. Sagot ni Hugo na nakangisi. Siguro dapat palagi mo na siyang kasama. Iyan mismong balak ko, nakangiting sagot niya. Matapos ang pagbati, hindi ko na natiis at tinanong ko na. Parang ina ko na si Arabella kaya pakiramdam ko ay nararapat lang na may confirmation na maganap. Excuse me lang hindi niyo ba sasabihin sa amin na kayo na? Ano to? Huhulaan na lang namin? Hoy, masyado kang tsismoso. Biro ni Francesca sabay tulak sa braso ko. Nakakatuwa at nakakagaan ang pakiramdam ang kilos niya. Tinanong niya lang naman kung gusto nating lahat marinig. Francesca, if I know, kating-kati ka na din para sa revelation nilang dalawa. Depensa ni Josh. Sino nagsabing hindi ko pa alam? Tugon ni Francesca na may matamis na ngiti. O siya, magsimula na kayong umamin habang hindi pa tayo nagsisimula sa meeting proper. Ano bang alam niya na hindi pa namin alam? Tanong ko kay na Arabella at Mr. Juarez. Alam na nila kasi tinulungan nila akong magayos kahapon at nagbigay ng payong mga girls ko. Depensa ni Arabella. Ha? So ibig sabihin, alam na ng buong girl group? Kunwaring inis na tanong ni Hugo. Sabi mo pa naman, para mo kaming mga anak ni Floyd. Nauna mo kaming nakilala, Arabella. Bakit naman ganun? Ang kulit mo, Hugo. Hindi bagay sa'yo maging OA. Banayat na saway ni Arabella. Nag-dinner kami kahapon at napagdesisyonan namin na bigyan ng pagkakataon ng isa't isa. Oo, kami na. Sumabog ang palakpakan at hiyawan ng lahat. Isa-isa kaming bumati at nag-abot ng pagbati. Halos 30 taon nang mahal ni Mr. Juarez si Arabella. Pero noon, hindi sila nagkaroon ng pagkakataon. May asawa kasi siya na halos pareho lang ni Felicity ng style at tumangging makipaghiwalay. Diyos ko, pakiramdam ko ay papunta rin ako sa parehong landas. Pero wag naman sanang umabot ng 30 anyos. Diyos ko. O siya, tapos ng chismisan, magtrabaho na tayo. Sabi ni Juarez habang nakikiskisan ng mga kamay. Dahilan upang matawa kaming lahat. Pinirisinta ni Juarez ang ulat ng linggo. Nakilala na nila ang 5 direktor na sangkot sa pandaraya.
Sina Andres, ang accountant na si Peter Johnson, ang commercial director, operations director at administrative director. Lahat sila ay nasa estratehikong posisyon at higit 30 taon na silang nasa kumpanya. Tenured na sila. Bukod pa doon, sa bawat departamento, may 3 o 4 pang empleyado na kasali sa sistema nila. Tumatanggap sila ng porsyento mula sa nawalang pondo. May isa na nagkamali at siyang plano naming lapitan. Gagawin namin siyang informant kapalit ng magandang kasunduan para makaiwas sa kulungan. Halos hindi ako makapaniwala sa laki ng perang nawala sa kumpanya. Ayon sa natuklasan ni Juarez, isang kayamanan. Binigyan din niya ako ng listahan ng mga kliyenteng naagaw ng kabilang kumpanya na sa ilalim ng maraming shell owners ay konektado kay Andres. Wala pang lahat ng ebidensya mula sa mga investigador na kinuha niya. Pero malinaw ng front company sa diretso kay Andres nag-uulat. Inabot kami ng mahigit 1 oras sa pagsusuri ng ulat, pagtatanong at pag-iisip ng mga estratehiya para makompletong lahat na kailangan namin. Mabuti na lang tumigil sila sa mga 2 buwan na nakakalipas. Wika ni Juarez. Hindi ko pa alam kung bakit, pero tumigil nga sila. Walang na-divert mula noon, wala ni isang regular na transaksyon. Maganda yon, mas mabuti na kaysa tuloy-tuloy pa. Sagot ko. Pagod ni hinagot ang mukha gamit ang 2 kamay. Yun ang lahat tungkol sa audit. Pero ngayon Floyd, kailangan kitang kausapin tungkol sa aksidente ng mga magulang mo. Sabi ni Juarez at agad kong inangat ang aking mga mata sa kanya. Floyd's POV. Nang sabihin ni Juarez na may gusto siyang ikwento tungkol sa aksidente ng mga magulang ko, yung lalamunan ko. May masamang kutob kagad ako na naramdaman kahit nawala pa man. May natuklasan ba kayo? Tanong ko. Oo, nalaman namin kung sinong pulis na binayaran ni Andres. Dahil sa pangalan niya, mabilis na nakapag-imbestiga si Mark at nakumpirmang kurap nga ito. May records na. Namumuhay sila ng marangya sa isang high-end na condominium. May 3 imported na kotse, nag-aaral sa pinakamagagandang pribadong paaralan ng mga anak niya. At ang asawa niya'y abala sa pamimili buong araw. Hindi kakayanin ng sahod ng isang pulis ang ganong lifestyle. Lahat ng meron siya ay galing sa maruming pera at hindi niya alam kung paano itago yon. Hindi siya marunong mamuhay ng simple. Natuklasan din namin na nasa payroll siya ng isang drug trafficker. Dahil sa mga ebidensyang ito, nilapitan ko isang kaibigan sa internal affairs. Binuksan nilang investigasyon laban sa opisyal at napabuksan muli ang kaso ng mga magulang mo. Nakasilang lahat at hawak ng maliit na team. Kaya mabagal ang proseso. Pero natuklasan na nila na may ilang ebidensyang nawala sa original na file. Kakailanganin ng panahon pero matutuntun natin ang katotohanan. Yun ang napakagandang balita para sa akin. Sagot ko, malalim ang hinga. Sa wakas ay gumagalaw ng baso. At isa pa, pagpapatuloy niya. Nahanap din namin ng mga investigador na inupahan mong hanapin ang babaeng yun. May patunay kaming pineke nilang mga ulat nila at tumatanggap sila ng pera mula sa'yo at kay Andres. Niloko kanila habang nagtatrabaho sila sa'yo. Naireklamo na sila sa National Association of Private Detectives. Confidential ang proseso, pero isa lang ang kahinat na ng investigasyon na yun. Siguradong mawawalang lisensya nila at maaring mo silang idemanda para sa danyos. Alam kong baka hindi mo gaanong pinapansin yun, pero isa pa itong sandata laban kay Andres na makapagpapatibay sa kaso ng pandaraya niya sa'yo. Baka katulong itong ipakulong siya ng maraming taon. Kung sa tingin mo ay mahalaga, idemanda natin sila. Sagot ko, ang personal mong abogado ay si Elago, tama? Tanong ni Juarez. Tumango ako, kaibigan ko siya. Namin ang tatay mo't halimaw sa loob ng korte ang lalaking yun. Kung gusto mo, maaari kong hawakan ito kasama niya. I appreciate it. Ituturing ko na isang utang na loob ito sa'yo. Isa yun sa mga pasanin na mababawasan para sa akin. Sapat ng gulong kinasasangkutan ko ngayon. Aminado kong sagot. Siyempre iho, walang problema. Masaya kong asikasuhin yan. Nakangiti niyang sagot. Pero may isa pa, kailangan ko malaman kung gusto mong ipahanap ng mga tao ko ang babaeng yun. Maingat niyang binanggit yun upang hindi masaktan si Francesca. Pero alam niya kung sinong tinutukoy ni Juarez. Ang babaeng minahal ko bago ko pa man siya nakilala. Nakatingin lang siya sa akin, naghihintay ng tugon. Hindi na, nakaraan na yun. Una kong tugon.
Tumango siya, ngunit sa isang iglap, isang ligaw na kaisipan ang pumasok sa isip ko. Hindi, teka, mas mabuting ipahanap niya siya. Kailangan ko ng kasagutan ng closure. Posibleng nagbuntis siya noon. Hanapin niyo siya at alamin ang kalagayan niya. Pagkasabi ko nito, agad ko nakitang pagkadismaya sa mga mata ni Francesca. Naintindihan ko. Simpleng sagot ni Juarez. Natapos ang pulong at nagpaalam ang lahat. Weekend at hindi ko naman gustong kunin pang 2 araw na pahinga nila. Lalo na kina Arabella at Juarez na malamang ay may plano na kung paano nila gagamitin ang limitado nilang panahon na magkasama. Hinawakan ko ang braso ni Francesca at pinakiusapan siyang magpaiwan ng saglit. Nang wala ng tao sa silid, hinarap ko siya. Mas maputla siya kaysa kanina. Mahal, dapat dalhin na kita sa ospital. Mas maputla ka na ngayon, sabi ko. Nag-aalala talaga ako para sa kalagayan niya. Kanina ay parang nakatulong ang siya pero ngayon ay mas malala ng anyo niya. Wag na Floyd, hindi lang siguro ako natunawan. Uuwi ako at magpapahinga. Ayos na ako bukas. Sigurado ka ba? Sigurado. Ano bang gusto mong sabihin? Halika, sabi ko tinakay siya sa sofa. Umupo kami, hawak ko mga kamay niya. Gusto ko magbigay ng paliwanag kahit hindi naman niya hinihingi. Mahal ko, pinahanap ko ng babaeng yun dahil bigla akong naisip, paano ko nabuntis siya? Hindi ko kailanman iniisip yun noon pero dahil sa lahat na nangyayari, pati ng kwento mo, bigla akong naisip na, posible nga yun. Naglaho siya ng walang bakas at kailangan kong malaman. Wala namang mawawala kung iimbestigahan. Tama ka, yan ang pinaka-responsableng gawin mo. Puntong hininga ni Francesca. Nagpapawis na din siya. Yun lang ba? Oo, at gusto kong maging malinaw. Ang tanging mahalaga sa akin ay siguraduhin na wala akong anak na hindi ko alam. Ang babaeng yun, wala na siyang halaga sa akin mula nang dumating ka sa buhay ko. Sige, salamat sa pagpapaliwanag. Mahihina niyang ngiti. Hawak ang mukha na para bang pinipilit lang niyang bumangon. Aalis na ako. Hindi talaga magandang pakiramdam ko. Ihatid na kita, alok ko. Wag na, naghihintay ng driver ni Hugo. Pwede bang manatili ka pa ng konti? Pakiusap ko. Umaasa akong pagbibigyan niya ako. Hindi pwede, Floyd. Kumikinang mga mata niya sa luha, gaya ng sa akin. Alam ko masakit din sa kanyang gagawin na yon. Nang tumalikod siya, hinila ko siya tinalikan ng kanyang mga labi. Pagkatapos, bumitaw siya at mabilis na. Lumabas ng bahay na para bang may nagawa siyang malaking pagkakamali. Pagkaalis niya, dumiretso ko sa bahay ni Hugo. Hindi ko kayang manatili sa bahay. May inihanda siyang poker night kasamang mga lalaki. Nasa kalagitnaan kami ng laro nang biglang humalakak si Josh na parang baliw. Binagsak niya ang phone sa mesa ng paharap at tinurong screen. Isang litrato ni Felicity na nakasuot ng wedding gown. Ang caption, "The most beautiful bride in the world. Dress successfully purchased. Thank you to my future hubby. I love you." Ano to? Gulat kong tanong. Habang nag-uunahan sa tawag mga kasama namin. Si Josh halos maiyak sa kakatawa. Felicity's POV. Sa totoo lang, mas marami pa ako mas mahalagang gawain ng Sabado ng umaga. Pero itong anak ng prinsesita ni Andres ay nagpumilit na samahan ko siya sa pagsukat ng kanyang wedding gown. Hindi ko maintindihan kung bakit akong naisipan niyang isama imbis ng ina niyang si Rosalina. Nandun ako nang pinili niyang nakakasuklam na damit na tinawag niyang gown. Maganda naman ang atelier na yon at kilalang designer nang gumawa ng mga gowns nila doon. Pero ewan ko ba, kapag nasuot na ni Felicity nagmumukhang cheap ang damit. Walang klasang batang yon at kung magiging honest ako, wala siya sa kalingkingan ni Francesca kung fashion sense lang din at gandang pag-uusapan. Yun nga lang, hindi ko naman masabi sa kanya ng harap-harapan ang bagay na yon dahil gusto kong ama niya at gusto kong ibalik sa akin ang dati kong trabaho. Kaya tiniis ko kahit nakatingkati akong ipamukha sa kanya na hindi bagay sa kanya yon. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang niya inisip na sekretarya niya ako. Tawag ng tawag para sa walang katapusang pangangailangan tungkol sa kasal na ito. Hindi naman ako nag-volunteer para tulungan siya. Dahil na mas gugustuhin ko pang magpahinga sa bahay kaysa makasalamuha siya. Mas malala pa, kumikilos si Andres na para bang trabaho kung pasayahin siya. Kung di lang niya ako binabayaran, matagal ko na sanang sinabi sa mag-ina na humanap na silang ibang tao para alilain nila. Pagdating ko sa butik, inantay ko ng 20 minuto bago tuluyang dumating ang mag-ina para bang pagiging late ay tanda ng pagiging sosyal. Magalang kami sinabihan ng manager na abala lahat ng konsultant sa mga bride na may totoong appointment. Siyempre, mahuli talagang walk-in. At siyempre, nag-eskandalo si Felicity.
Nagdabog gamit ang mga paa. Nagtaas ng boses hanggang sa nainis ng manager at inalok siyang ibalik ang bayad at kansilahin ang order nila. Kahit ako ganun din ang gagawin kapag nayumot na ako. Doon siya natahimik, hindi niya kayang bitawan na nakakatawang gown na kinuhumalingan niya. Ang sabi pa niya ayun ang dream wedding gown niya. Dahil ilang sikat na artista at personalidad nang gumamit ng ganong klase ng tabas para sa damit pang kasal nila. Ipinagdasal ko na sana ay kinansel na lang nila. Nauwi kami sa paghihintay sa maliit na lounge. At syempre hindi siya tumigil sa kakadaldal. Parang hindi napapagod tong si Felicity. Akala mo naman ay ikakasal dahil mahal ng groom. Ang saya ko na malapit ng kasal ko, aniya habang kumikislap ang mga mata. Ako ang magiging pinakamagandang bride sa buong mundo. Hindi ba, mommy? Oo anak, ikaw nga, lambing ni Rosalina, parang inahing nag-alaga ng sisiw. Umupo ako at pinipigil ang mapangiti. Sang banda kaya siya naging maganda? Ngayon hindi na makakatakas si Floyd sa akin. Sabi ni Felicity sabay palakpak sa tuwa. Magiging akin ang kumpanya niya, ang mansyon ng pamilya nila. Lahat, ako na magiging legal na Mrs. Russo at wala nang iba pa. Mag-ingat ka, iha, sabi ko ng matamis. Alam may eksaktong buton na pipindutin. Hanggat hindi pa natapos ang kasal, walang kasiguraduhan yan. For now, pangarap mo na yan. Napasimangot siya. Sinasadya mo ba akong inisin, Rubilin? Sinasabi ko lang ang totoo. Singhal ko at hindi pang iinis yun. Paalala lang na mag-ingat ka. Una, humingi ng DNA test si Floyd. Pangalawa, pinagpaliban niyang kasal. Hindi ka nga niya malapitan. Hindi ka naman totoong buntis. Medyo delikadong lagay mo kung iisipin, hindi ba? Napakuyom siya. May plano na ako, Rubilin. Akala mo ba tanga ko? Hindi ko na kailangan mag-isip. Alam kong tanga siya. Pero hinayaan ko siyang magsalita at pinaniwala ang sarili niya na matalino nga siya. Pagkatapos ng kasal, sasabihin ko na nakunan ako. Proud niyang anunsyo. Pinilig kong ulo ko. At kapag nalaman niya na wala talagang sanggol, kunwari nagkaanak ako at mag-aampon, sagot niya. Parang nakatuklas ng pinakamatalinong solusyon sa mundo. Halos natawa ako. Pero baka mag-demand ulit siya ng DNA test. Hindi bobo si Floyd. Shut up! Sigaw niya, dahilan para dali-daling pakalmahin niya siya ni Rosalina. Sa wakas, tinawag kami ng konsultant. Umupo ako sa tabi ni Rosalina dahil pinapasok na sa fitting room si Felicity. Paglabas niya, kinagat kong loob ng pisngi ko. Mas nakakasuka pa kaysa sa naalala kung paano ba naman kasi. Isang napakalaking paldang parang tolda. Mga patong-patong na tela na parang ginawa siyang clown. Kulang na lang yata ay kahon. Ang bodies ay nilunot ng mga frills na tila parang binusan ng whipped cream. Ang dibdib niya, tinerno pa niya ito sa isang tiarang halos 30 sentimetrong taas at guwantes na satin na may pink na bulaklak. Sa pulsuhan parang mumurahing Hawaiian lei na hindi ko mawari. At iniisip niya na maganda yun. Ang mas masahol pa, gusto pa niyang dagdagan ng details. Mas malaking palda, dagdag na ruffles. Mga alteration na lalo lang nagpapalala sa itsura nito. Tumango ako sa bawat hiling habang lihim na nagdiriwang. Habang mas kahiyahi ang itsura niya, mas mabuti. Sa tabi ko humagulo si Rosalina sa tuwa. Maya-maya sumali na rin si Felicity. Grabe magdrama itong magina para silang salamin ng isa't isa at sabay na umiiyak. Hindi ko na kinaya, tinakpan kong bibig ko at lumabas ng kwarto at umagikik hanggang halos na mapaluhod ako sa tawa. Nang makahinga ako, nilapitan ako ng konsultant. Ma'am, tinatawag po kayo ng kapatid at pamangkin ninyo. Kapatid at pamangkin? Tawa kong sagot. Salamat sa Diyos at wala akong kaugnayan sa kanila. Tumutulong lang ako. Pagbalik ko, umiikot-ikot si Felicity sa harap ng salamin, tuwang-tuwa. Ang ganda ko, hindi ba? Mabibighani si Floyd kapag nakita niya ako naglalakad sa aisle. Oo, iha, sagot ko ng mahinahon. Kahanga-hanga. Hindi niya alam ko nang paano siya magre-react sa ganyang kaganda. Hinawakan ni Rosalina ang kamay ko. Naantig ka kaya lumabas ka, hindi ba? Oo, napansin mo pala. Sagot ko ng seryoso. Napaka-special na sandali para sa mag-ina. Ayoko makisawsaw dahil moment niyo yun. Naniwala sila. Samantala, palihim akong kumuha ng litrato at agad na ipinadala kay Josh. Alam kong ipapasa niya yun kay Floyd. Pero hindi ko inaasahan ang mga sasabihin ni Felicity pagkatapos. Wait lang, kunan niyo ako ng picture. Ipopost ko lang. At halos maulan na naman ako ng hininga sa kakatawa sa loob-loob ko. Hindi ko na kailangang ipadala kay Josh kung ganon. Makikita naman pala ng buong mundo. Bravo!